At sa pagpapatuloy nating programa, nasa linya po natin ngayon si Representative Rene Co, House Prosecution Spokesperson. Good evening po, Attorney Co. Good evening po, Sir Gani, Attorney Maris. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa programa ninyo. Attorney, uumpisahan ko yung question ko sa iyo, ha? Okay, there are 7 articles of impeachment filed against VP Sara. Alin dito sa tingin niyo po ang kino-consider nyo? I'm sorry? 4. Four. Alin dito ang pinakamalakas sa lahat? At bakit nyo inuna ang Article 4? Iba-iba po yung pagtingin ng ating mga prosecutors. Ano po yung pinakamalakas? Meron bias sila na articles. Pero sa atin, inuna yung Article 4 dahil ito yung pinakasimple. Ito yung pinakamabilis maintindihan ng ibang tao. So sa atin, check natin, i-assess natin kung pasok ba siya sa impeachable offenses na nakalagay sa Constitution. Pero tayo, may argument tayo na oo, and dapat pong matunghayan ng mamamayan na hindi to simpleng freedom of expression. Hindi po ito yon dahil hindi po dapat sumasagka sa karapatan ng ibang tao ang freedom of expression. And syempre, may implications ito sa respeto sa proseso, respeto sa mga sa ibang tao, at syempre sa batas. Tayo, may ibang favorite or bias na article of impeachment tayo, confidential and intelligence funds. Pero handa naman po ang House Prosecution Panel na ipresenta ito, lahat ng ito, sa nararapat na panahon. Congresswoman Ko, ito bang diskarte ba ito na pagpapakita ng video of evidence? Ano ang layunin ng prosekusyon sa pagpili nga itong 2 minutong video? Kasi kinasabi ng depensa na dapat ay buo na panoorin. Pero sabi nila, nagreklamo sila na pinagputol-putol lamang dito ito at tinanggal yung ilang mga mahalagang konteksto pa dito. Ito ba, as a lawyer, inaalaw ba ito sa mga hukuman na yung excerpt lang na video ang ipakita muna? Yes po, allowed po siya under the rules. Nakalagay po sa rules of the court na kung may isa-submit na video evidence or kaya documentary evidence, isusubmit yung buo. Pero yung i-highlight ay maaari pong i-identify at yun po yung ipresenta. Hindi naman po tinanggal natin sa konteksto. In fact, kung papanoorin natin yung 2 minutes and 18 seconds na ni-live stream, ito po ay may konteksto. Hindi naman po ito lang yung simulang sinabi ni VP Sara. Nandun yung tanong na sinagot niya. And nandun yung ang tanong po sa kanya, yung mga tao galit na, ano po bang magagawa nyo sa posisyon ninyo? At ang posisyon na yun, vice-presidente. Pero yung sagot pa rin ni VP ay yung may kinontrata siyang mamamatay tao para po patayin ang mga matataas na pampublikong opisyal na sa arguments natin ay hindi po nararapat. Sa kahit sino, whether you're a public official or not, pero worse if you're a public official, nasabihin o gawin. Yeah. So sa atin, hindi po issue yon, and ang pinaflag ko din po, minsan, napakita ng araw na ito na may kagustuhan ng ilan na lururin sa technicalities yung usapin. Pero ang sa atin, ang dapat lang mangyari, lumabas yung ebidensya, makita po ito ng taong bayan. Congresswoman, sa nasubaybayan natin kahapon na puro nga objection yung si Attorney CJ Narvasa, Ang ine-expect natin ngayon, ang kanyang gagawin po dito ay i-cross-examine si NBI Agent John Mark Calilong doon sa video na ipinakita kahapon. Pero napanood natin na hindi sila masyadong nag-focus dito. Sa halip ay nag-focus sila dito sa video ni Attorney Zulaika Lopez na COS dati ng Pangulo ng Vice President. Ano ang nakikita niyong strategy rito? Bakit hindi sila cross-examine doon sa naunang video na ipresenta kahapon ni Attorney Amado Ligutan? Sa personal ko pong opinion, mahirap na
butasan yung bahagi ng video na klaro at walang edit at hindi niyo pong mapagkakailang sinabi po talaga ni Vice Presidente na may kinokontrata siya para pumatay. Kahit anong paikot-ikot nyo o kahit sabihin nyo, and ang closing statement nga po ng ating defense ay may takot siyang naramdaman at yun yung rason kung bakit niya nabitawan yung ganong salita. Hindi pa rin po ito excuse kung bakit nabitawan yung ganong klase ng salita. Kaya po siguro nag-focus siya sa iba't ibang aspects around the testimony. And ang sa atin nga po, at ito rin naman po yung pinoint out ni Attorney Vigil sa kanyang objections, highly improper yung line of questioning. Ang inaasahan po natin in a cross-examination ay, well, either i-impeach nyo yung witness or hanapan nyo yung butas doon sa kanyang testimony. Pero ano pong nakita natin? Nakita natin na nag-introduce yung defense to the witness at on real time ng mga bagong dokumento na hindi naman nakita ni witness any time of their life. Wala siyang personal knowledge na sabihin na ito ang katotohanan nito or hindi. Rather, Okay. paulit-ulit lang. Considering ba ito Kung na... tama ba, nabasa niyo to, di ba? Ganon. So sa atin, highly improper, pero nonetheless, nag-rule yung court na i-allow yon. Nonetheless, confident naman tayo na lumabas yung ebidensya eh. And kahit ano pong objection yung nangyari or even pag-highlight ng ibang nangyari, at the end, lumabas po yung ebidensya. So, Sige. considering ba ito na Sige. parang diversionary tactics ng panig ng depensa? Opo, pwede nating masabi na gano'n. Pero ang sa atin, hindi naman po tayo magpapadala at mahayaan lang na mahulog tayo sa diversionary tactics. Ang sa atin, lumabas yung ebidensya. Gusto natin marinig yung sagot ngayon ni VP Sara tungkol sa ebidensya. Okay. And so may mga nakalinya din tayong ibang witnesses Yeah, na mag-support ng ganong testimony ng unang witness so far. Attorney, ang konstitusyon natin, it does not expressly prescribe kung anong quantum of evidence ang gagamitin dito sa impeachment proceedings. Ang question ko ngayon is that, anong standard na ang gusto ng prosecution na sana ay i-apply ng Senado pag nagkaroon na ng judgment? Ano yung gusto nyong standard na i-apply nila? You as a lawyer, you know of course kung ano yung mga quantum of evidence. Tama po kayo, Attorney Maris, and very good question po. Wala pong nakaprescribe sa Constitution or sa rules na quantum of evidence. Bahagi dyan dahil impeachment ay tinatawag na sui generis proceeding. So sui generis, ibig sabihin po niyan, Latin yan for one of its kind. So hindi po natin pwedeng sabihin lang ng simple na halintulad to sa criminal proceeding and therefore reasonable certainty of conviction ang dapat na standard. O kaya naman administrative proceeding or legal, etc. Hindi po simple. Sui generis siya. So, hindi pa po napag-uusapan at hahayaan ko na lang po yung prosecution panel na i-raise ito at the proper time o kaya naman po by senator judges na maaari pong mag-raise nito. Dahil nga po, yes, bagamat ni opinion na hinayag ang presiding officer, wala pong nakalagay sa batas. Kung ano yung i-apply. Na nag-i-establish ng evidence, ng quantum of evidence na to. May nga iba pong pwede. Substantial evidence, maaari din pong ganun. O kaya naman, merong isa pang standard na ginagamit sa mga public officials, no, yung tinatawag natin fitness to rule. So, pwede natin i-explore yun, pwede natin pag-usapan din. Okay. Ngayon po, since hindi natin nakabitin sa posisyon ninyo kung ano yung standard or yung quantum of evidence na gustong i-apply. Ngayon, attorney, if you were to summarize in one sentence, why should the Senate convict the Vice President? Dahil matibay ang ebidensya laban sa tuloy-tuloy na paghawak at pamumuno ni VP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente. Marami yan.
no? Yung hindi tamang paggamit ng confidential intelligence funds, yung hindi may paliwanag na bigla ang yaman, nandiyan din yung bribery, at nandiyan din yung pagbabanta. Tingnan nyo, hindi ko nga masabi sa isang sentence lang. Pero ganun po kasi kadami ang mga alegasyon, ganun din kabigat yung ebidensya sumusuporta sa alegasyon. At hanggang ngayon wala tayong naririnig na sagot o tugon doon sa mga marami at malawak na ebidensya. Puro technicalidad lang. So sa atin, ito na po yung panahon para gawin yun. Sagutin. Congresswoman, after 3 days ng pagulong ng impeachment trial, are you satisfied sa pag-handle po ni Senator Chis Escudero as presiding officer ng impeachment? Sa ngayon po, nakita natin na ina-apply niya yung liberality standard that he set equally. So, pinapanghawakan namin yon, and gusto namin kung ano man po yung maging kalalabasan nito ay it is to the benefit of the people and how answers should be provided to them and not strictly on rules. So far, gusto natin na magtuloy-tuloy yung standard na to para masabi natin, ma-stretch out yung ebidensya. May plano ba talaga kayong ipatawag si Vice President Sara Duterte na umupo sa witness stand o kahit umattend man lamang, kahit hindi siya tanungin or umattend man lamang sa pagdinig na ito, sa trial na ito? At sa tingin nyo, a-attend ba si VP Sara? Sa bagay namin pinag-uusapan po ng House Prosecution Panel, maaari po siyang gawin. Minanifest din po ito ni Atty. Kapunan. At nevertheless, gusto natin, kahit hindi mapatawag mo man siya sa witness stand or hindi, proactive ang participation ni VP Sara sa kanyang paglilitis. Yun naman po yung inaasahan ng mamamayang Pilipino sa kanya, at yun naman din po yung sinabi niya noon pa, no, na handa siya na harapin yung mga charges na to at the proper forum. And ito na po yun, gusto natin, kung may blood bath man or hindi, bubble bath man yan or hindi, ang mangyari ay magbigay sa taong bayan ang sagot. And mangyayari yun kung andito si VP Sara. Attorney, ang konstitusyon naman natin does not impeach officials for every illegal or for every mistake or every violation of the law. Ngayon, anong gagawin ng prosecution para ma-convince niya ang Senado na itong mga acts, itong mga inallege niyo sa articles of complaint, articles of impeachment are not merely illegal or improper, but goes to the level of an impeachable offense. Hindi lang to basta simpleng errors, hindi lang to simpleng mistake. Ito ay, paano nyo mako-convince na, oops, ano to? Nasa level of impeachable offense to. Like yung sedition, like yung grave threats. How can you convince the Senate na impeachable offense to? I think what's important is we establish a pattern of behavior na hindi lang po to simpleng nagpadalos-dalos lang, pwedeng hayaan siguro o kung ano man, pero paulit-ulit na gawain na hindi po fit for public office. When we hold public office, we're held to a higher standard. May ganong layer. Pero even then, in that higher, even in the standards that we're expecting people, hindi natin nakikita na yung pattern of behavior ay for the compliance of rules or for the respect of the Constitution. Ito yung avenue to thresh it out, pero may arguments na tayo na several years na ina-establish na it's being put to question. Yung banta niya po kay President Marcos, for example, hindi lang yan sa isang press con. Several press con po yan. Kahit wala na siya doon sa sinasabi niyang fearful atmosphere ng House of Representatives, and even then, no, we'd like to argue otherwise. Okay. Pinagbabanta pa rin niya po yung mga similar people. And hindi lang yun, yung confidential intelligence funds, hindi lang sa isang agency, but dalawa. Yung unexplained wealth, hindi lang po sa isang SALN nakita yung pattern na hindi tama yung reporting, pero several years. So, sa atin, this pattern, it
it says something about the leadership of a person. Gusto natin i-establish yun dito sa court. Hindi naman pamumulitika ginagawa. Gusto natin kung ano man yung batas, kung ano man yung proseso, magtuloy-tuloy mapanghawakan. Okay. Congresswoman, although dinideny ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sila ang humingi ng saklolo sa Korte Suprema, itong si Attorney Torreon ay humingi po ng tumakbo at nag-file ng motion sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment trial. Anong nakikita niyong epekto dito sa kasalukuyang nagaganap na paglilitis? That might have an effect on the stability of processes, the respect for processes, the respect for law. Kung yung isa sa mga mataas na proseso ay isang subject na yun to challenges over and over again, paano po natin masasabi na nirerespeto natin yung process enough para tuloy-tuloy yung paggana nito at sagutin as necessary kung naghahanap tayo sa ibang forum ng intervention. Sa atin, kung nirerespeto natin yung proseso, kung gusto natin mahanap talaga yung katotohanan at sagot, place it at the proper forum, at the Senate Impeachment Court, and not at the Supreme Court, and not as they say, the court of public opinion. Gusto natin yung mga tao nakaantabay dito sa mahaba, albeit minsan dragging and dry na processes, pero dahil sa punot-tuloy nito, interest naman natin yung nakasalalay yun. So yun po yung sa atin. Attorney, dito po sa Article 4 na ongoing ngayon na nilalatag nyo, ano sa tingin nyo po yung defense strongest argument at paano nyo to pinaghandaan o paghahandaan? Unfortunately, the defense's arguments are full of technicalities that, in my personal and humble opinion, ay may limit sa strength niya. Ang sa atin, ang strongest argument of the defense should be substantive. No? Nasaan yung confidential intelligence fund? Sabihin yung sagot. At hindi yung, ang pumirma naman nito ay si DBM Secretary at hindi naman ako as nag-request. Ang strongest defense against unexplained wealth is to explain saan nanggaling yung wealth. Hindi yung, bawal yan ginawa yung pagbukas ng ANLC records na government agency to government agency communication. Ang strongest evidence against bribery is impeaching yung witnesses testimony. Pero hanggang ngayon, continuously pinapatahimik yung witnesses through objection after objection. Ang strongest defense in threats against a president, yun, mahirap talagang butasan yun, kasi sinabi mo nevertheless, there are opportunities for the people to appreciate one's answers, but we're not getting it. Paulit-ulit natin hindi nakukuha yun. Paulit-ulit tayong sinasandal sa technicalities at kino-confuse, nilalabuan sa proseso dahil mahirap siyang sundan. Pero nandito naman tayo na ito isang functional spokesperson to try to put it on more simple words, yung mga technicalities. And sa dulo nito, ang masasabi ko, hindi strong defense ang technicalities. We're looking for answers, we're looking for evidence supporting answers. Hanggang ngayon, hinihintay din natin. Yeah, of course, very obvious naman na siyempre gagawin lahat ng depensa, pati yung gibain ang kredibilidad nitong witness na si NBI agent John Mark Calilong. Pero sa 2 araw, mula doon sa pagtatanong ng panig ng prosekusyon hanggang sa cross-examine na naganap kanina, may nakita ba kayo na si Agent John Mark Calilong ay isa sa mga malaking factor yung kanyang pag-testify at kanyang pag-witness ngayon? Marami ba siyang nasabi sa tingin nyo ay magdidiin sa kaso? Sa atin, clear yung in-establish niya nung day 2 na ito yung ebidensya, paano niya ito nakalap, at binibigay niya ngayon yung testimonya niya kung ano yung process of that happening. Maraming mga attempts today na ilihis yung usapin. No? Ano ba yung
pinag-trainan mo, and here are new evidences or documents that we've never shown you before and hindi namin inauthenticate on the floor even para masabi na hindi ka valid. Yan. Or kaya, ito yung buong 2 hours na hindi naman namin binaybay yung buong 2 hours, pero here's a portion na maaga-aga na context. And hindi ba na-consider mo yun sa investigation na yun? Those are the threads that we're following today, yung nakita natin. Pero ang sa atin, nakita naman din natin ito sa House Committee on Justice. Ang issue at hand ay may na-identify na national security threat, quote-unquote. At pina-investigahan yung threat na yun, na doon sa confines ng how threatening is that remark ba. So, everything around it ay medyo background information for the appreciation of the agent. But, ang center naman ng kanyang usapin is yung threat, yung how, yung efforts niya to follow it up, and yung iba't ibang press con pa, na inulit-ulit yung threat na yun. Sa atin, hindi naman nawala yun. Kahit ano yung mga ibang in-introduce na lines of thought and lines of questioning ng defense. Okay. Attorney, one last question bago ka namin pa mag-go. Anyway, sa mga non-lawyers na nakatutok sa impeachment, Monday to Wednesday yan, alas 2, nag-start na alas 2, ano yung pwede mong, what are we looking forward to see the next succeeding days para malaman namin na, nagagawa talaga ng prosecution yung kanilang purpose? Yung ebidensya po talaga yung star of the show. Kung naipakita namin sa mamamayan ito, we've done our job. And gusto natin, we let the evidence speak for itself. We let the witnesses speak on what they know and what they've done and what they interpret, the sequence of events happening and yung consequences, ilalatag na lang yon sa arguments at pwedeng itanong ng mga senator judges sa atin. Pero dahil mabigat nga ang ebidensya sa amin, basta lumabas yung ebidensya, we've done a good job. And it's unfortunate that nakita natin ng day 2 na maraming objections yung nilabas so as to suppress or attempt to suppress evidence. So ang sa atin, ilabas lang siya. And kung may objection, ihain formally and properly at hindi yung paulit-ulit at marami. And sa dulo nito, we let the process do what needs to be done. And hayaan natin yung taong bayan magpupursga doon sa nakikita nilang ebidensya. Okay. Maraming salamat po sa panahon ninyo, Representative Rene Co, spokesperson para sa ating impeachment trial diyan sa panig po naman ng prosecution. Maraming salamat po sa inyong panahon. Salamat po, ingat po tayo.